After ng mga tune-up games ng Gilas Pilipinas, heto na, magsisimula na ang tunay na bakbakan sa Olympic Qualifiers Tournament. 1 win, 2 losses ang naging resulta ng friendly games ng Gilas Pilipinas. Isang panalo ay kontra club team na Taiwan ng Mustangs, habang ang talo naman nila ay ang national team ng Turkey at Poland. Parehong European team. Dikdikan ng mga laro sa mga talo nila. Dadalawa nga lang ang lamang kontra sa Wolves sa number 15 na Poland. Pero more victory lang yan, no? Pero still, hindi natin na-close up ang mga laban. Sa pinaka-concerning sa Olympics, mas lalakas pa ang Latvia sa team sa mga ito. Number 6 sa world ranking ang Latvia. Kung pagbabasihan natin ang laro ng Gilas, itong mga nakaraan, mukhang hindi natin kakayanin sila talunin, di ba? Sa past 3 games na panood natin, lumitaw ang problem sa mga unforced na turnovers, terrible shooting free throw sa 3, at pagka-miss din sa team sa litihimo na point guard na si Scottie Thompson. FYI, nag-average ng 9 assists itong si Scottie Thompson noong nasa Asia Qualifiers pa siya. Siya nagpaikot ng bola sa Gilas given na kabisado niya si Coach Step. Kaya nga malaking impact ang pagkawala niya sa team. Pero ganun talaga, kailangan mag-adjust ng Gilas at magamit kung anong meron lang sila. Sa final na lineup na ilabas, kagaya lang naman ito nung nakaraan. Si Scottie lang naman talaga ang nawala. Sa big man si Jomar, okay naman. Ang nilaro niya sa friendly size, diba? Bago ang Olympic. Si Soto naman meron some problem sa offensive rings. Sinasablay pa ang madali na sana. Pero sa ibang part sa laro, ay malaking tulong naman siya sa koponan. Kontra Poland, meron naman siyang 8 points at 11 rebounds. Isa siya sa big reason kung bakit natin nadodominant 42 to 21 ang rebound sa laro. Ang dami niya din na ibigay na extra possession sa kanyang 5 offensive rebound. Ay overall laro sa qualifiers ay goods naman ang mga Gilas bigsman natin. Samantala sa wings naman, na first dominated yan ni Justin Brownlee. Siguradong magiging konti lang ang pahinga nito kontra sa Latvia at Georgia. Ibababa talaga ni Coach Step ito nang hindi uupo. Hindi uupo ito. Labas sa Poland, 30 points ang ginawa niya. Badly needed team natin. Ang ganong firepower sa qualifiers. Siya lang ang makakapagbigay ng ganong talent. Consistent pa ang local wings natin. Sa mga guards naman with Dwight Ramos, Chris Newsom, CJ Perez, kaya naman nila mga point guard. Yun nga lang, laging talaga ang teams. Tunay yung basketball line, legit na floor general. More on fake combo talaga silang tatlo eh. Pero again, wala namang magagawa eh. Pero kung susumahin, okay naman si Dwight na mag-1 siya. Siya naman na ang best choice natin sa kanila. Noong una parang nahirapan siya mag-point eh. Babawasan niya yung scoring. Pero after nung Poland game, 16 points, 9 rebound at 5 assists. Nice stats na ay naitawid naman sa qualifiers. Sa kabuuan ay hindi naman masama ang pinakita ng Gilas Pilipinas sa mga friendly games nila. Hindi naman sakit sa mga mata ito kumpara noon. Ngayon, they are moving with a purpose. Nakita din natin gumana ang offense nila against na European teams. Kaya naman great tune-up itong naging laban nila against Turkey at Poland. Dahil European teams din ang Georgia at Latvia. Naghahanda na sila sa laro na ito kung ano ang papaparating sa Olympic qualifiers. Pero ito sa kabilang banda, yung mga makakalaban naman ng Gilas, yung Latvia ay natalo kontra laban sa Finland nang walang Lauri Markkanen. Nagbigay ng konting liwanag yun sa atin dahil tinalo ng Japan yung Finland nang meron Lauri Markkanen noong World Cup. Pero yung nga lang, tanong, kalibol pa ba natin ng Japan para magka-connect-connect? Hindi natin alam. Pero kahit pa paano, ay good news naman ay hindi sila invisible. In Georgia naman, nasa Lagavia na sila sa Swiss B. Simula na sila sa training sa court doon. Ang result ng mga games nito, natalo sila sa Italy by 11 points. Talo din sila sa Cameroon by 1 point. Kontra Egypt naman ay dinurog nila ito by 30 points. Pero sa atin, may konting liwanag din dahil 7 points lang ang lamang nila ng Italy noong World Cup. Then may chance na kaya natin sabayin yung Cameroon. Pero yung nga lang, mahirap din sabayin kasi itong basis na ito. Since different teams na ito kumpara noong World Cup or kung ano mang meron tournament. Tapos preparation games nga lang itong tinitinan natin. May mga sinusubukan pa dyan ang mga coaches ng team. No matter kung ano ang magiging resulta. Kaya hindi pa rin natin matatansya ang totoong lakas ng mga ito. Kaya ganun pa rin, same sa Latvia at kontra Georgia ay maituturing pa rin na tayo ay dehado. Pero kahit paano, may malaking tsansa pa tayo pero hindi nga lang ganun kalaking tsansa. At at least meron, di ba? Mag-comment lang kayo sa baba kung kakayanin na ba na makipagsabayin ang Gilas Pilipinas. At paki-subscribe na din kung bago lang kayo sa akin channel.